Good morning po sa bawat isa. Bagamat, alam niyo po mga kapatid, ay inumaga na po kami. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay nandito pa rin po tayo, nakakatayo sa harapan. Alam po ng mga kasama po natin kagabihan. Parang may wala po dito. Anyway po mga kapatid, pwede po ba natin munang palakpakan ng Panginoon? Parang ang hina po mga kapatid. Yung malakas sa palakpak para po sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kanina po kasi sinabi ni Pastor Mark, tapos na po tayo sa rebuilding. Amen? Tapos na po. Kaya, kung sa previous 9 months, hindi ka nakasabay sa rebuilding, habol ka. Simulan mo. Okay po? Tama po ba? Ngayon po ay panibagong serye na naman. Alam niyo po, sino po dito excited pag may bagong pag-aaralan na book sa Bible? Taas po yung kamay. Amen? Amen? Kasi alam po natin na meron po tayong bagong matututunan. Tama po? At hindi lang basta matututunan, kundi mai-apply po natin sa ating mga buhay. Tandaan niyo po, hindi lamang po dapat pumasok sa ating mga puso't isipan, kundi lumabas din po sa pamamagitan po ng mga gawa. Ito po ang ating topic sa umaga pong ito, Introduction to the Book or Epistle ng Ephesians, Our Riches in Christ. Sino po dito yung mga nakati na ng concert? Yan, mga nakati na ng concert. Yung mga parang taon-taon umati ng concert. Di ko na po titignan, baka guilty. May mga nakati na po dito ng concert or kaya mga worship concert or something po, nakati na sa Mall of Asia Arena. Tama po, dito po sa Cubao, Araneta Coliseum, Cuneta Astrodome, ano pa po ba yung mga kilala natin? Philippine Arena, yung pinakamalaki po nating indoor arena. Alam niyo po, may mag-asawa. Ito po, may kwento ako. Kung kilala niyo po ako, marami po akong kwento. May mag-asawa po dito sa next page. Binigyan po sila ng ticket po. Libreng ticket. Para manood ng isang basketball game, PBA. PBA, alam niyo po yung PBA? Ang alam po natin sa PBA, Hinebra lang no? Binigyan po sila ng ticket. So, itong mag-asawa na to, excited sila kasi first time nilang makakanood at makakapasok sa Mall of Asia Arena. Kung familiar po kayo sa Mall of Asia Arena, maganda po doon. Pagpasok po nila, syempre libre yung ticket, sabi nung asawang lalaki dun sa asawa niya, Han, bili nga tayo ng kutkutin natin ng popcorn, pati ng drinks kasi nilibre na nga tayo ng ticket, basta hindi tayo pipili ng Di ba? Para lang, habang nanonood silang basketball, kung tamaan man sila ng bola, may pagkain sila, di ba? Bumili po sila. Tapos pagkatapos po nila bumili, edi proud na proud po silang dalawa na papasok sa Mall of Asia Arena, dala po yung popcorn, pati yung soft drinks po nila. Taas no talaga. Ang problema po, dahil bago sila, hindi nila mahanap yung seat number nila. Hanap po sila ng seat number nila. Hindi nila po alam kung nasan. Ang ginawa po nila, nagtanong po sila sa isa sa mga marshal or usher. Sabi po nung asawang lalaki, saan po dito, pinakita niya yung ticket niya. Ay sir, sa VIP po kayo. Sa VIP po kasi, kung titignan nyo po, may buffet po doon. Mamili ka pizza, barbecue, fried rice, chicken. Hindi pa po. Baka may nakapunta na po dito. Baka makakapunta pa lang po. Meron po doon, gulat na gulat sila. Ay, sabi niya, ay baka may bayad po dyan. Hindi po, kasama na po yan dun sa ticket nyo po kasi VIP po yung nakalagay po dyan. Gulat na gulat po sila at tuwang-tuwa po sila. Hindi nila po alam na kasama po nung ticket, yung pagkain, yung magandang sofa, yung naka-enclose po yan Tapos may sarili kang TV. Imagine niyo po kung hindi pa po sila nagtanong, hindi po sila makakapunta doon sa kanilang VIP room. Tayo po ba mga kapatid, alam po ba natin yung riches ng blessing na meron po sa Panginoon?
Amen po? Baka akala po natin puro material blessings lang ang binibigay ng Panginoon. Amen? Meron po tayong ticket, mga kapatid. Di po natin ginagamit. May access po tayo. Pero hindi po natin alam kung ano po yung inclusion kapag po tinanggap natin ng Panginoon. Pagka nga po tayo ay mag-staycation sa ibang lugar, ang unang tatanong po natin, anong kasama sa package na yan? Tama po? Sabi natin, anong inclusion? Ay, may bayad pag ano, may bayad pa rin pag bata. Di ba may mga ganyan po tayo, tinatanong po kagad natin, ano yung included dun sa babayaran natin. Pero dito po mga kapatid, there is a rich blessings in Christ. And ang Ephesians, mind you mga kapatid, this is a very challenging book. Yet fulfilling po mga kapatid. Why? Because in this book, in this epistle, we will know our riches in Christ. Amen? Sabi po dito, ng mga Bible commentators, alam niyo po yung pagkaka-describe nila sa Ephesians? Sabi po nila, Ephesians has been called the queen of the epistles. Wow. The quintessence of Paulinism, or yung mga sinulat po ni Paul, the divinest composition of man. Grabe po yung mga description, and even the Waterloo of commentators. If the letter to the Romans, alam niyo po, isa po sa mga, ewan ko po kung makaka-relate si Pastor Mark, pero alam ko po na isa sa mga favorite na mga Bible students ay yung Book of Romans. Tama po ba, Pastor Mark? Book of Romans. Pero, kaya pong pumantay ng Book of Ephesians pagdating po doon. If the letter to the Romans focuses more on God's work in the individual Christian, Romans po, the individual Christian, Ephesians includes the great themes of God's work in the church, the community of believers. So, sabay-sabay po nating pag-aaralan ang Book of Ephesians. Dahil ito po ay may kinalaman sa body of Christ. Sa atin po, as a church. Kaya sabay-sabay po tayong magjo-journey, sabay-sabay po tayong lalakad, at sabay-sabay po tayong lalago sa book po na ito. Kami rin pong mga pastor matututo po dito. Hindi po dahil nadaanan na namin to sa Bible school, dahil lagi po namin binabasa yearly yung Ephesians or monthly, wala na po kami matututunan. Lahat po tayo may matututunan dito. Kaya let us be excited sa gagawin po ng Panginoon sa ating church at sa iyo, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, maging excited ka sa gagawin ng Panginoon. Be excited, mga kapatid. Sabi dito, the author, si Paul. Alam naman po natin, si Pablo ang may akda ng sulat mong ito. Alam niyo po ang sabi po dyan, Apostle of Jesus by the will of God. Marami po kasi, mga kapatid, na nagdi-discredit kay Pablo bilang isang apostol. Pero ano pong nakalagay dyan? Apostle of Jesus, sa paanong paraan daw po? By the will of God, sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, his ministry brought him to Ephesus. And he is writing as an ambassador of Christ. When we say ambassador, ano pong laging sinasabi natin? Representative ng ating Panginoon. Yung mga nag-OFW po dito or nagpunta po sa ibang bansa, alam niyo po ang ano po, 'di ba? May mga embassy po tayo sa iba't ibang lugar. Ayun po yung mga kinatawan ng bansang Pilipinas sa dakong 'yon, sa lugar na 'yon. So, it is a small place na pag pumasok ka doon, Pilipinas 'yon. Tama po ba? At yung tao po doon, yung inatasan o tinalaga po doon, he or she is the ambassador of the Philippines to that country. Kaya mga kapatid, nire-representa nung ambassador na yon yung buong Pilipinas. Tayo po, ang bigat po. Alam niyo po mga kapatid, ang bigat po ng responsibility natin because we are ambassador of Christ.
Kahit saan kang pumunta, ambassador ka ni Christ, hindi mawawala yon. Pag nagnenegosyo ka, pag nagtatrabaho ka, kahit nasa bahay ka, ambassador ka ni Christ. Kaya pagka-ambassador po tayo ni Christ, huwag po tayong gumalaw na parang hindi po tayo representative. Ito pong Book of Ephesians, isinulat po ito sa bilangguan. It is one of the prison letters. And yet, ito po ang isa sa pinakamayaman na doktrina sa mga sinulat po ni Paul. Imaginein mo, mga kapatid, in his dire or pinakamahirap na sitwasyon sa buhay niya, sino po ditong nakulong na po, mga kapatid? Si Pablo po nakulong. Hindi po nakulong lang sa bahay nung pandemic, ha? Lahat po tayo nakulong nun, eh. Yung sabi pong 2 weeks lang, pero tumagal lang 3 months, no? Alam niyo po, si Pablo po, kahit na nasa pinakamalalim, pinakamadilim na part ng buhay niya, and yet, naisulat niya po itong Book of Ephesians. Kaya makikita po natin yung kahalagahan po nito. The letter of Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon were written from prison and yet deal with some of the most liberating concepts imaginable. Alam niyo po, yung city of Ephesus, ano po natin yung picture yan? Yan yung ancient city of Ephesus. Ang city of Ephesus po ay malagong syudad. Malago po siya pagdating sa kultura, pagdating sa trading, pagdating sa kanilang wisdom, human wisdom, malago po yung lugar na iyon. At meron po silang tinatawag na amphitheater na kasya ang 50,000 katao. At itong amphitheater na to, doon po nila dinadaos yung kanilang celebration, kanilang pista sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Maaring pwede po natin ikumpara sa Philippine Arena. Ang Philippine Arena po ay 55,000, tama ba? Ang kasya. So, mas malaki lang ng konti yung Philippine Arena kaysa po sa amphitheater ng Ephesus. Ano pong ibig sabihin? Mayaman po yung lugar na yun. Mayaman po sila sa kultura, mayaman po sila sa pera, mayaman po sila sa karunungan, human wisdom, but they are low in spirit. Kaya, kung titignan niyo po, riches, sasabihin ni Pablo sa mga taga-Epeso, mayaman po yung mga taong naroroon. Meron po silang culture, rich culture. Meron po silang human wisdom. Tapos sasabihin ni Pablo na kulang, meron pang ibang yaman na makukuha ka. Magtataka talaga ng mga taga-Epeso. Ephesus is mentioned often in Scripture. Paul journeyed to Ephesus during his 3rd missionary trip and stayed there for 2 years so that all the Jews and Greeks who live in the province of Asia heard the word of the Lord. Marami pong hindi tumanggap nung nag-preach po si Pablo sa Epeso. Pero marami rin naman pong tumanggap sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Tayo po dito, meron po tayong dare to share. Ini-encourage po tayo na mag-share ng word of God. Alam nyo nga po, may isa pong kapatiran po tayo dito. Nakausap ko po last Thursday, if I'm not mistaken. Ang kwento niya po sa akin, nagulat po siya kasi meron siyang kasama sa kanyang ginagawa, sa kanyang profession, na atheist. At alam niyo po, natuwa ako kasi willing siyang matuto para po may maisagot siya doon sa atheist. Hindi para awayin, ha? Yung atheist. Kasi baka tayo, pag sinabi nilang walang Diyos, walang Diyos. Di ba? Parang argument na agad di ba? Kundi para matuto siya at ibahagi din yung natutunan niya sa iba. Kaya po mahalaga yung mga trainings po natin, mga kapatid. Huwag po nating baliwalain yun. Nakapag-trainings po tayo, parang bigla tayong tumatakas, bigla po tayong nawawala, di ba? Huwag po nating baliwalain yung mga trainings natin. Kasi paano po pag may dumating sa atin, mga katrabaho natin, nagtanong, meron ba talagang Diyos? Ano pong isasagot natin? Sabi po natin,
ambassador tayo ni Christ. Pero wala po tayong masagot. Sino pong napahiya? Tayo o si Kristo? Nakakahiya po kay Lord, di ba? Na hindi natin kayang depensahan yung Christian faith natin. Sino po yung mga recipient dito sa epistle na to? The saints who are in Ephesus. Pero kung titignan niyo po sa magandang balita, Biblia, naka-ano po yun eh, open and close bracket. So, ibig sabihin lang po nito na for all Christians po, ang tinutukoy din po dito. And faithful in Christ Jesus. Ayoko man pong mag-spoil, pero ito pong church in Ephesus, ito po yung nirebuke din ng ating Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 4. Yung you have left your first love. Sila rin po yun. Pero some other time, pag-usapan po natin. Pero ang gusto ko pong sabihin po dito, mga kapatid, yung word na saints. Ano po yung pagkakaintindi niyo sa word na saint? Nandiyan naman na po sa ano. Pero yung dati po nating kinalakihan na pananampalataya, pag sinabi natin saint, santo, di ba? Sa Tagalog, santo. At pag santo, ano pang ginagawa? Doon po, nananalangin po tayo sa saint. Tama po ba? Sa rebulto. Tama po. Ito, magiging direct na po ako sa inyo dahil gusto ko pong basagin po yung ating mga kinagis ng paniniwala. Sa paniniwala po ng dati po nating paniniwala ng Roman Catholic, ang understanding po nila ng santo ay hindi po biblikal. Bakit po? In Roman Catholic theology, yung mga santo po, sila po yung mga nasa langit na. Okay po? In the Bible, the saints are here on earth. Tayo po yun, mga kapatid. Lahat po tayo narito. In Roman Catholic teaching, hindi ka pwedeng maging santo unless i-canonize ka or beatified by the Pope or prominent bishop. So, kailangan muna sila magboto o kaya kailangan munang may basbas ng, sa Tagalog po, Santo Papa. Tama po ba? Para maging santo ka. Dito po sa atin may dalawa eh. Tama po ba? Kung alam niyo po, alam ko may dalawa eh. Yung isa lang po yung nalandaan ko, si Pedro Calungsod. Sino po yung isa? Lorenzo Ruiz. Okay po. Alam po ni Nanay Sid. Nakita niyo po. At yung dalawang pong yun, kaya po sila na-canonize or beatified dahil sa kanilang magandang ginawa. Yung kanilang martyrdom. Pagiging martyr din po nila. Kaya po sila na-canonize. At ang Santo Papa po ang namimili o kaya ang prominent bishop ang nagbabeatified. In Roman Catholic practice, yung mga santo po, they are revered, binibigyan ng paggalang. They are prayed to. Nananalangin sa kanila. Pinapaabot yung panalangin sa kanila. Kasi ang paniniwala po ng Iglesia Katolika na kapag ka po nanalangin po tayo sa mga santong ito, sila po yung magpapaabot kay Jesus. Kung ako po ay isang santo, parang mukha lang hindi. Pagka ikaw ay santo, parang ikaw yung taga-abot ni Jesus, messenger. Huwag lang po yung bill ng kuryente dumating sa inyo. Anyway, ganun po yung idea, mga kapatid. Na kailangan pang may ibang tao, na tao lang din naman, na magpaabot ng prayer request mo kay Lord. In the Bible, saints are called to revere, worship, and pray to God alone. Hindi po, ang mga saints sa Bible, which is us, hindi po tayo yung object of prayer, hindi rin po tayo yung messenger, hindi po tayo yung tagapagdala, kundi tayo yung magpe-pray, tayo yung magbibigay ng paggalang, tayo yung magbibigay ng pagsamba sa nag-iisang Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, all Christians are considered saints. Yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Santo yan. Sa ayaw mo o sa hindi, ang sabi ng Bible,
Saint yan. Pero hindi yung saint na kinalakihan natin. Gets niyo po? When we say saint, set apart. At hindi po tayo naging saint dahil sa mabuti nating gawa, kundi naging saint po tayo dahil sa ginawa ni Kristo. At sa ating katayuan kay Kristo. Nagets niyo po yung gusto kong sabihin? It is not by our own works, but by the works of our Lord Jesus Christ. Mas masarap po yun, tama? We are saints. Kasi ang meaning lang naman po ng saint are sanctified and holy. Sinet apart ng Panginoon. Alam niyo po sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy. When we say saint, sinanctify ka at sinet apart ka ng Panginoon. Nilinis ka ng Panginoon, patuloy na nililinis at patuloy na siniset apart. Kaya tingnan niyo po, araw-araw may battle eh. Tama? Kahit mag-isa ka may battle eh. Between flesh and spirit eh. Kasi araw-araw kang pinapaging banal ng Panginoon. There is a daily struggle within us, mga kapatid. Susundin mo ba yung flesh mo or susundin mo yung spirit mo? Gagamitin ko lang kunyari si Kuya Marlon na illustration. Permission lang po. Kunyari, pag nag-drive si Tito Marlon, di ba? Taas may umano sa akin, nag-overtake. Susundin niya ba yung flesh niya, yung spirit niya? Di ba? Baka yung pepren, o kaya yung iba po na mga duty driver, hinahabol talaga. Naghabol, nag-racing po sa kalsada eh. Kaya nga po, alam niyo po, mahirap din po yung trabaho po ni Tito Marlon eh. Kasi araw-araw po yan, di ba? Araw-araw sinusubok yung pasensya, yung self-control ni Tito Marlon. Tama po ba, Tito Marlon? Ramdam na ramdam ko yung correct. May araw-araw po tayong battle. At araw-araw po tayo sinasanctify ng Panginoon. Amen? Kaya hingi mo sa Panginoon kapag medyo nahihirapan ka. Character of the saints. Ang characteristic daw po ng mga pinili at itinalaga ng ating Panginoon, they are faithful in, kanino daw po? Faithful in Christ. Hindi po faithful sa pastor, though kailangan din naman po yun. Hindi po faithful sa katabi, sa church, kundi faithful in Christ. Ano pong ibig sabihin po nito? In the next slide, ang sabi po dyan, they are faithful in Christ because they trusted in Him for their salvation. Hindi po nakasalalay ang salvation natin katulad sa dati nating pananampalataya, kasi ito po yung tinutukoy natin ngayon, sa mga santo. Na kapag ka nagkulang ka ng prayer mo, nabawasan yung kaligtasan mo. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. And they were trustworthy in their stand for the truth. Hindi yung kapag may nagsabi sa'yo na, ay, si Kristo, tao lang yan eh. Sige na nga. Kung ayaw yung paniniwala mo, sige na, tao lang si Kristo. Ha? Di mo man lang pinagtanggol si Kristo? Sinasabi niya, tao lang, di mo man lang sinabi na yung stand mo? They were trustworthy in their stand for the truth. Alam niyo po mga kapatid, kanina ko pa po sinasabi, the theme ng buong Ephesians ay matatagpuan po sa verse 3 ng chapter 1. The theme is the believer's riches in Christ. Yung kayamanan po natin sa ating Panginoong Hesus. Excited na po ba kayo? Ngayon pa lang po ako magsisimula. Hindi po ako nagbibiro. Ngayon pa lang po. Sample pa lang po yung kanina. This is where we focus today. Kaya kung ikaw medyo na ano-ano ka na, focus ka lang. Focus. This is where we focus today, the riches that we have in Christ. Materially, sabi ko po kanina, Ephesus is rich. Tama? Culturally, they are rich. Socially, they are rich. But spiritually, they are lacking. Kulang po sila. They are poor in spirit. Kaya nung mabasa po ito ng mga taga-Efeso, naunawaan nila na it is a different kind of riches.
not the riches that they know. Not that we don't need material blessings. The question is, what matters most? Ano ba talagang mahalaga? Sabi mo sa tabi mo, ano ba talagang mahalaga? Ang makakain ka mamaya? Ano ba talagang mahalaga? Natanong niyo na po ba yun sa inyong mga isipan? Sumagi na po ba yun sa inyong mga isipan? Ano ba talagang mahalaga? Di ba naitanong na po natin yan? Ano ba talagang mahalaga sa buhay ko? Sino ba talagang mahalaga sa buhay ko? Alam niyo po, may isang babae, ang pangalan niya po ay Hetty Green. Kilala niyo po ba si Hetty Green? Baka kung hindi niyo po kilala, papakilala ko po ngayon. Si Hetty Green po, known as America's Greatest Misser. Bakit? The Witch of Wall Street, the biggest misser who ever lived. Alam niyo po, eto pong si Hetty Green, siya po ay mayaman. Mayaman. Meron po siyang net worth na $100 million. Kayo na lang po mag-compute kung magkano po yon sa pesos. According to the Guinness, ito po, Guinness Book of World Records. Alam niyo naman po yung Guinness Book of World Records, tama? Kung ano-ano pong world records yun nandun eh. Hetty Green may have been the biggest misser who ever lived. Bakit po? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Her father died when she was 30, leaving her an inheritance of more than 100 million in today's money. Though it was unusual for a woman to be involved with banking and investment at that time, yung trabaho po nila or yung business nila is about banking and investments. So, malaki po yung pasok ng pera sa kanila. At meron po siyang net worth na $100 million. Alam niyo po, dahil sa sobrang tingin niya sa pera, ito po, dahil sa sobrang pag-ibig niya sa pera, nagkaroon po ng lamat yung relationship niya at ng kanyang asawa, pati ng kanyang mga anak. To the point na ganito po ang nangyayari. Yung kanya pong suot na damit, dahil sa sobrang ano po bang tawag doon? Yung ayaw niyang lumabas yung pera. Ayaw niya mabawasan yung pera. Sa term po natin, kuripot no? Sobrang kuripot niya po. As in, yung damit po na meron siya, nag-iisa lang po, lalaban niya po ulit. Siya po maglalaba. Alam niyo po, ang kinakain niya lang po, oatmeal. Araw-araw. Cold oatmeal. Parang sa atin, lagi ka nagchachampurado. Umaga, hapon, gabi, champurado ka. Umay, di ba? Nakakaumay po. Alam niyo po, yung kanya pong anak na lalaki, ay nabali po yung buto sa tuhod. Hindi niya po muna pinapunta sa ospital. Doon muna sa bahay. Tignan muna kung madadaan sa hilot. Kaya po mga Pinoy, ganyan din eh. Baka madaan tayo sa hilot. Next time madadalhin sa orthopedic. Nung hindi na po madaan sa hilot, pero hindi po talaga yun. Nung hindi po talaga gumaling, alam niyo po saan niya dinala? Sa public clinic. Malapit po sa kanila. Pero magkano po yung pera niya? Dadagain na po yung mga... Magkano po sa peso? Billion? 5.6 billion pesos. Meron po kayo nun? Wala din po ako nun eh. But the same could be said of many Christians today. We have countless blessings in Jesus. Ang problema po, hindi po natin ina-access. Yun po yung problema. Para po tayong si Hetty Green. Sa dami-dami po ng pera niya, ayaw niya maglabas. Sa dami-dami po ng riches natin sa ating Panginoon, ayaw po natin pagkatiwalaan, ayaw po natin isabuhay.
Our riches in Christ. Tatlong bagay lang po, mabilis lang po ito. Number 1, the root of our blessing. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Isang verse lang po ito, verse 3. Pero tatlong bagay po ang makikita natin dito. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo. Kanino daw po galing o nag-ugat yung blessing? Kanino daw po? Sa ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban lang po tayo. Pag kaloob, sa English, gift. Pag gift, ano daw po yon? Libre. Regalo. Sino po dito yung niregaluhan nung nag-birthday? Tapos yung nagregalo, nagpapabayad. Hindi na po regalo yon. Baka Shopee na po yun na dumating sa inyo. Tama po ba? Pag regalo, kusa mong binigay, walang bayad. Jesus is the source of our blessings. It comes as a result of God's grace, God's glory, and God's mercy. Kaya po may blessing kay Lord because of His attributes, which is, He is gracious and He is merciful. Kaya niya po ibinibigay sa atin. Next slide. Comes as a result of, as James wrote, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Santiago chapter 1, 16 to 18. Sakto, pinaliwanag kanina ni Pastor Mark na kailangan meron po tayong Bible. Physical Bible man yan or nagsakatawang cellphone. Kaya ang hirap po di ba? Dala na lang po kayong physical Bible. Nahirapan pa ako banggitin Sabi po dito, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap ng nakaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Yung Diyos po na sinasamba natin because of His will, niloob niya po mga kapatid, natawagin po tayong mga anak. Grabe po yun. Natawagin kang anak. Dahil may inheritance kang makukuha. Amen po ba? Adopted sons and daughters. John 1:12. We are children of God, mga kapatid. And as children of God, we have an inheritance. Sabihin mo sa katabi mo, may mamanahin ka. May mamanahin ka, ha? Akin na lang daw, Grabe ka naman, pare-parehas tayo may mamanahin dito. Alam niyo po, ang sa mga nagtatanim po dito, ang foundation or yung isa sa mga mahalaga sa isang halaman or sa isang puno ay yung kanyang ugat. Dahil doon siya nakakuha ng nutrients sa lupa. Tama po ba sa mga tatanim po dito? Sa mga magtatanim po dyan sa likod, turuan niyo po ako. Sabi po dito, the strength of the tree lies in its root. Yung tibay at tatag daw po ng isang puno ay nasusukat sa kanyang mga ugat. Meron pong puno po ng bayabas dun si Tita Nitz sa Isaro. Napakalago po nun. Kung nakita niyo po yung bayabas po dito, nakita niyo po dyan, wala pong sinabi yung bayabas natin dito. Kasi yung doon po, pwede pong magtayo ng treehouse sa ibabaw. Imagine niyo po yung lawak ng sakop ng bayabas po na yun. Imagine niyo po yung lalim ng pagkakaugat nun. This part of the plant is mainly responsible for anchoring it down into the ground and absorbing the essential mineral elements, nutrients, and water from the soil. Kung hindi po matibay yung mga ugat nun, kung di po
angkla talaga yung ugat nun sa lupa, madali po yung mabuwal. Kahit anong puno pa yan. Pag mababaw yung ugat niya, madali ang mabuwal. Pero pag malalim, makapal yung kanyang mga ugat, hindi po madaling mabuwal. Ang tanong po, sino yung ugat natin? Who is our root? Kanino nakaangkla yung buhay natin? Kanino po mga kapatid? Kay Kristo. The anchor of our souls. Jesus is our firm foundation. Sabihin nyo nga po, firm foundation. Parang hindi po firm. So pa nga po, 1, 2, 3, go! Si Jesus lang po yung firm foundation natin. He is the anchor of our souls. Amen? If the anchor, the root of your soul is not Jesus, hello church, listen to this. If your anchor or your root ng iyong soul is not Jesus, maaring maging successful ka. Pwede kang maging successful, pero mabilis lang din niya mawawala. But still, it withers away. Mabilis lang po yung malalanta, matutuyo. Kasi wala ka sa source. Kumanik ka sa source. He is the root of our blessings. Huwag po natin kakalimutan. Kapag may natatanggap kang blessing, material man, spiritual, mental, or ano pa man pong klaseng blessing na ibigay ng Panginoon, huwag ka makakalimot sa root, sa source, sa anchor, which is Jesus. Amen po. Pangalawa, the range of our blessings. Pinagkalooban niya tayo ng ano daw po? Lahat ng pagpapalang ano daw po? Spiritual. Baka naman sinabi mo, ay pinagkalooban ako ni Lord ng lahat ng pagpapala, yayaman ako. Pwede kang payamanin ng Panginoon, walang problema po doon. Wala pong mali doon na payamanin tayo ng Panginoon. Pero kapag ang panawagan sa iyo hindi naman talaga yung sobrang yaman katulad nila Bill Gates. Magtatampo po ba tayo sa Diyos? Iba-iba po yung panawagan sa atin. Paano po pagka yung panawagan sa iyo parang katulad ng panawagan kay Pablo? Kaya po ba natin? Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. At ito po yung hindi mababayaran ng salapi. Yung peace, mababayaran po ba ng salapi yun? Yung joy, nabibili po ba yun? Baka pwede mong mabili, kaso mabilis pong ma-expired. Yung joy po na pangugas ng pinggan. Isang patak, no? Bisang katutak. Every spiritual blessings na sinabi po sa Bible ay pwede po nating maranasan sa ating mga buhay. Blessings that are spiritual in nature, unlike many of the blessings to the nation of Israel of old, which were but materials. In 1 Corinthians, buksan niyo po ulit yung mga Bible niyo, chapter 2, verse 9 to 10, Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. Madalas po baka ma-interpret natin na, ma-misinterpret po natin na yung mga bagay na tinutukoy po sa verse na ito ay parang yung mga bagay na makikita natin sa langit. It is true na we cannot comprehend o hindi po maarok ng ating mga isipan yung mga bagay na mangyari po sa langit na bayan. Maaari po tayo mag-imagine pero hindi rin po natin talaga truly mako-comprehend. But in this verse, the glorious thing here has been revealed through the gospel. Ano po ba yung inihanda sa atin ng Panginoon, mga kapatid? But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Ephesians is the fulfillment of this. It reveals the things God has prepared for those who love Him. Dito mo malalaman kung gaano ka kamahal ng Diyos sa Efeso. Dito mo malalaman kung sino ka kay Kristo. Who you are in Christ.
Inaano ko pa lang po kayo, medyo binibigyan ko lang po kayo ng mga breadcrumbs. Mga pakunti-kunti lang po kasi medyo medyo mahirap po itong book po na ito. If only we can realize the range of blessings God has prepared for us, our perspective will change. Kapag dumating yung pagsubok sa'yo, mag-iiba yung perspective mo. Our service will change. Mag-iiba yung paglilingkod mo. Our life will change. Mag-iiba. Magbabago yung buhay mo. Pag nabasa at napag-aralan mo ang book of Ephesians, we will change. Be excited mga kapatid as we go along sa Ephesians dahil dito talaga natin maunawaan kung sino at ano tayo kay Kristo. Dito mga kapatid sa Efeso, tinuturuan tayo na ang isang simbahan, hello po, are we one family? Yes. Amen. Isa lang dapat ang galaw. Isang simbahan, isa ang galaw. Kasi isang body lang yan eh. Ang FCC Manila, isang body lang yan, body of Christ yan eh. Ang hirap po nun, pag dito yung kanang bahagi ng katawan mo, tapos dito naman yung kaliwa, hindi malaman kung saan pupunta. Di ba? Di mo makontrol. Isa lang daw po ang perspective. At higit sa lahat, isa lang ang purpose. And number 3, lastly, sabi mo lastly na. Yung pinakamasarap nyong word na mapapakinggan eh. The realm of our blessings. Saan daw po ba galing? Nagmumula, saan daw po? Sa langit, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, in heaven and in Christ, in heavenly places. Ayun po at yung susi po, sino? Si Christ. Yung union natin with Christ. Emphasizing that it is only by being in Christ that one can have access to every spiritual blessings. Kapag po may padlock yan, hanggat wala kang susi, hindi mo mabubuksan. Kapag po nakalak ang pintuan ng church, hindi nyo po mabubuksan yan. Wala po kayong susi, ako lang po may susi. Pati po si Pastor Mark. Kaya sino tatawagin mo? Si Pastor Mark po. Secret na po yun, tita. Hindi nyo po alam kung anong box po yun. Sorry. Emphasizing that it is only by being in Christ that one can have access to every spiritual blessing. The key here is Jesus. At dito po sa verse, sa epistle na ito, 27 times inulit yung word na in Christ, kay Kristo, lagi pong kay Kristo. Yung access mo sa bawat spiritual blessings, kay Lord, kay Kristo. Sabi po ni Alexander McLaren, we may have as much of God as we will. Christ puts the key to the treasure chest into our hands and bids us take all that we want. If a man is admitted into the vault of a bank, told to help himself, and comes out with 1 cent, whose fault is it that he is poor? Kung tayo daw po ay bibigyan ng susi sa isang vault, sa isang bangko, kung bibigyan po tayo at sasabihin, take all that you want. Tapos ang kinuha mo lang, 1K, sino pong may kasalanan? Ikaw, di ba? Di ka nagdala ng bag. That kumuha ka, di ba? Kaya di ka nagdala ng truck. Nilagay mo lahat sa truck. Sino pong may kasalanan kung hindi po natin malaman ang lahat ng spiritual blessings na ino-offer ni Lord? Tayo rin po mga kapatid. Kasi may access na tayo, hindi pa natin ginamit. At ano po yung mga spiritual blessings po na yon? Malalaman nyo po sa mga susunod pong linggo. Pero kung kayo po ay medyo nabibitin, basahin nyo po yung Ephesians. Mga kapatid, only through Jesus Christ we can have access in the spiritual blessings na meron po ang ating Panginoon. Only through Him. Sabi po dito, for our conclusion,
As followers of Christ, we must fully understand who God declares us to be. We must also become grounded in the knowledge of God's accomplishment for all humanity. Dapat po grounded tayo. Kagaya kanina, rooted sa knowledge sa ating Panginoon. Kaya pagka may training, mga kapatid, wag po tayong tatakas. Ha? Pagka free ka naman, wag kang tumakas. Ililipat talaga namin ni Pastor Mark yan ng alas 9 para walang makatakas. Uunahin na po natin yan. Next, our present existence and walk must become exercise and strengthened. Tignan nyo po Grounded muna. Ano po sabi? Become grounded sa knowledge, sa Word of God. Pangalawa daw po Our present existence and walk must become exercise and strengthened. Ma-exercise mo, ma-apply mo yung knowledge na natutunan mo. Tama po ba? Hindi lang po pagkaalis mo natin ng church, Monday to Saturday, lumipad na lahat ng sinabi ni Pastor. Ang naalala mo na lang yung mga joke ni Pastor dito sa harapan. This must continue until we no longer totter or stagger back and forth with every spirit of teaching and subtlety of men. Dapat po ang goal, hindi ka kayang tibagin ng tao, hindi ka madaling ma-scam. Hindi ka madaling madaya. Na pag sinabing si Lord, si Jesus, kapatid niya si Lucifer, talaga? Saan mo nabasa yan? Uy, curious ako Curious ako. Totoo ba yan? Hindi mo alam. Nadaya ka pa. Di ba? Ang goal po natin, ang goal po ng Ephesians, para hindi ka madaling ma-deceive. Sa panahon po natin ngayon, ang madaling word, maintindihan ng lahat, ma-scam. Hindi ka madaling ma-scam. Kaya, ayan po yung goal ng Ephesians. Talagang turuan po tayo. Application, mga kapatid. The book of Ephesians emphasizes the connection between sound doctrine and right practice in the Christian life. Far too many people ignore theology and instead want to only discuss things that are practical. Alam niyo po, sorry to say this, mga kapatid, but a lot of pastors, ang gusto lang po nila lagi, practical. Pag word na theology, parang allergic po sila. Yung tipong, magmahala na lang tayo. Mag-unawaan na lang tayo. Ganito, ganyan. Pero pag pag-uusapan na, sino ba ang Diyos? Ano ba yung kanyang mga ginawa? Ano ba yung karakteristik niya? Allergic. Yung mga pastors. Nakikita ko rin naman po kasi. Alam niyo po bakit allergic sila? Hindi po nila kasi kayang sagutin. Hindi po kasi talaga nila pinagbulayan at inaral ang salita ng Panginoon. Theology and practice, magkasama po lagi yan. And the Ephesians is the embodiment of that. Yung magsasabi na kailangan lang natin bilang Kristiyano ay practical lang, wag na yung theology. Tanggalin po natin yung Ephesians sa Bible. Tanggalin po natin yung Romans. Tanggalin po lahat ng epistle ni Paul. Tanggalin po lahat ng book sa Bible. Kung puro practical lang po tayo dito. It goes both ways. Ano po yung tinuro sa atin ni Pastor Mark sa training sa basic theological? Yung 3 ortho. May nakakalam pa po ba? 9 months ago. Orthodoxy, orthopraxy, and orthopathos. Or orthopathy. Okay? Orthopathos. Yung orthodoxy, right doctrine or right theology. Orthopraxy, right practice. Ano po yung orthopathos? Right affection, right emotion, or right passion. Magkakasama po yung 3 yun. Pag may right theology ka, right doctrine ka, tama yung magiging pag-apply mo sa buhay mo. Tama yung magiging way mo of life. At tama yung magiging emotion mo. Tama yung magiging passion mo. Tama yung magiging affection mo kay Lord. Right, dapat lahat yun. Pangalawa po, in Ephesians, Paul argues that theology is practical. In order to live out God's will for us in our lives practically,
we must first understand who we are in Christ doctrinally. Hindi mo pwedeng sambahin si Kristo na hindi mo kilala kung sino siya. Di ba? Kasi, yung mga Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo, sasabihin ko na po yung iba't ibang mga, po dyan, klase ng pananampalataya, yung mga Mormons, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, haba po, no? Lahat siya may mga Kristo. Pero iba-ibang Kristo po yun. Yung isa may kapatid. Yung isa tao lang. Kaya mahalaga po na our doctrine is grounded and rooted in the Word of God. And right in the interpretation of the Word of God. Kasi lahat naman po may Bible eh. Diba? Yung ibang paniniwala may Bible. Saan po nagkakatalo? Interpretation. Mali yung interpretation. Mali yung tools na ginagamit for interpreting. Imagine mo, may pako ka, ang gamitin mo martilyo yung kamay mo. Babaon po ba? Babaon, pero babaon din sa kamay mo. Nakikita niyo po yung punto ko, mga kapatid. Ito pong Book of Ephesians, 6 chapters, tama po ba, Pastor Mark? Baka magkamali ako eh. 6 na chapters po siya. The first 3 chapters, theology. The next 3 chapters, practical. Application. At kung titignan niyo po yung mga sulat ni Pablo, ganun po siya magsulat ng epistle. Theology, practical. Theology, practical. Theology, practical. Ganun din dapat po tayo. Mag-aral ng salita ng Diyos, i-apply ang salita ng Diyos. Mag-aral ng salita ng Diyos, i-apply ang salita ng Diyos. Huwag po natin kalilimutan, parehas pong mahalaga yun. Amen po?